Palinga-linga habang naglalakad sa maluwang na kalye ng Maynila si Vanessa. Pitpit niya ang tanging shoulder bag na pag-aari niya. Unang beses pa lang siya nakatunton sa lugar na yon. Ayaw niya sanang lumuwas sa Maynila, ngunit kailangan niyang mahanap ang kinaroroonan ng nag-iisa na lang niyang kamag-anak, ang kanyang tita Luningning. Bago namatay sa sakit ang kanyang ina, ay mahigpit nitong pinagbilin na hanapin niya ang kapatid nitong si Luningning dahil ito lang daw ang makakatulong sa kanya sa buhay. Ayaw ng nanay niya na mamuhay siya na mag-isa sa probinsya. Napakadelikado para sa tulad nilang mga manananggal. Bukod kasi sa maraming kaaway na kapwa manananggal ang kanilang pamilya dahil naiinggit sa kanila, ay nagkakahigpitan pa sa pagroronda ang mga taga roon. Kaya naman walang mapagpipilian si Vanessa kundi sundin ang tagubili ng inang namayapa para na rin sa ikapapanatag ng kaluluwa nito kung meron mang kaluluwa ang tulad nilang manananggal. Ayon sa kanyang ina, ang tita Luningning niya ay nakipagtana noon sa isang taga Maynila. Dati raw ay nagkakasulatan pa ang magkapatid, pero kalaunan ay hindi na sumagot si Luningning sa mga sulat, kaya gusto talaga ng nanay niya na mahanap ito sa address na alam niya. Kakalinga ay hindi napansin ni Vanessa ang may kalakihan ding bato na nakatambay sa kalsada, kaya naman natisod siya rito. Umuga-uga pa siya at sinubukang ibalanse ang katawan, pero sa pagtumba pa rin siya nauwi. Ang masama ay sa harapan ng mga bruskong nagiinuman pa siya bumagsak. Sumilip ang dalawang kayamanang nagtatago sa pangitaas niyang kasuotan at nalilis din ng konti ang mahaba niyang palda. Sa halip na tulungan ay pinagtawanan pa siya ng mga ulupong na nagiinuman. Isa-isang nagtayuan ng mga ito para lapitan siya. Anang isa, maaga pa raw para magtumuwa doon ang dalaga, pero kung gusto raw nito ay sasamahan na niya ito sa kwarto ngayon din. Nagpiki lang si Vanessa at nagpakahinahon kahit gusto na niyang sakmalin ang lalaki. Balak pa rin siyang bastusin ng iba pa, ngunit nabigla ang mga ito nang dumating si Gabo. Payatot pero kilalang boksingero sa kanilang lugar. Nagmamadali nitong itinayo ang dalaga. Humirit pa ang isang lasing na baka naman daw pwede na lang nilang arborin ang babae. Ang naging sagot ni Gabo ay isang malakas na suntok na nagpatalsik sa pustiso ng lalaki na nasalo ng kainuman niya, kaya nag-atrasan ang iba pang lasenggo. Inilayo ni Gabo ang dalaga roon na iika-ika sa paglakad dahil sa hindi maganda nitong pagkakapatid kanina sa bato. Inalalayan niya at saka inalam kung sino ito. Alam niya agad na dayo lang ito roon. Doon na kasi lumaki sa kalyeng iyon ang binata, kaya kilala na niya ang mga taga roon. Nagpasalamat muna si Vanessa bago sinagot ang tanong ng binata. Sinabi niya rito ang pakay niya. Tatango-tango naman si Gabo. Matapos magpakilala sa isa't isa, ay nagtanong si Vanessa kung may alam na paupahan si Gabo kahit kwarto lang. Gabi na kasi at kailangan niya ng matutuluyan para maipagpatuloy ang paghahanap niya sa tiyahing kinabukasan. Nangingislap naman ang mga matang sinabi ng binata na may bakanting silid pa sa bahay nila dahil kakamatay lang ng lola niya at walang may gustong matulog sa silid na yon. Kung hindi raw takot si Vanessa sa multo, ay maaari siyang tumuloy doon pansamantala sa isang kondisyon. Ang kondisyon ni Gabo ay aalagaan ni Vanessa ang tatlo niyang pamangkin tuwing nasa trabaho siya. Ang dati kasing pinag-iiwanan niya sa mga ito na si Aling Tali ay namatay noong 1 linggo, kaya tamang-tama ang dating ni Vanessa kung papayag ito sa kondisyon niya. Saglit na nag-isip ang dalaga. Bukod sa limitado ang pera niya, ay baka mahirapan pa siyang maghanap ng ibang matutuluyan. Isa pa, mukha namang mabait si Gabo, kaya baka mabait ding alagaan ang mga pamangkin nito. Kaya isang maluwang na ngiti at dalawang magkasunod na tango ang isinagot niya sa binata. Ipinakilala ni Gabo ang tatlo niyang pamangkin kay Vanessa, sina Timo, Bebong at Mokong. Edad 8, 9 at 10. Napalunok ang dalaga dahil kinutuban agad siya na may natatagong kapilyuhan sa tila maghahalong tamis at asim ng ngiti ng mga bata. Tinanong niya kung nasaan ang mga magulang ng mga ito. Ani Gabo, ng ibang bansa ang ate niya na siyang nanay nila, habang ang ama naman ng mga ito ay ng ibang bahay. Alam na. Nagkasundo silang dalawa na sa umaga ay babantayan muna ni Vanessa ang mga bata at sa hapon pagdating ni Gabo galing sa pabrika ay saka hahanapin ng dalaga ang tiyahin niya. Libre bahay at pagkain ang magiging kabayaran sa pag-aalaga ni Vanessa sa mga bata. Hindi nagkamali ng hinala si Vanessa
Pag-alis pa lang ni Gabo, matapos niyang sabihin sa mga bata ang dapat gawin ng mga ito, ay agad siyang pinagtulungan ng mga ito na maigapo sa upuan. Matapos gawin iyon, ay naglabasan ng mga ito at nakipaglaro na parang wala silang ginawang hindi tama. Sa inis ng dalaga, ay ginamit niya ang lakas ng isang legit na manananggal para makawala sa tali at humahagibis na pinuntahan ang mga batang lalaki at isa-isang inihagi sa loob ng bahay at itinali rin sila isa-isa. Binalaan niya ang mga bata na huwag nang uulitin ang ginawa, kundi ay kakainin niya ang mga ito. Sa halip na matakot, ay nagtawanan pa ang mga ito, hindi sineryoso ang sinabi niya. Simula pa lang iyon ng munting gyera sa pagitan ni Vanessa at ng tatlong batang makukulit. Batid ni Gabo na may hindi magandang nangyayari, subalit wala isa man sa kanila ang nagsusumbong sa kanya, maski si Vanessa ay tikom ang bibig. Isang beses na ginabi ng uwi si Gabo dahil sa overtime sa trabaho, hindi nakaalis si Vanessa dahil hindi niya maiwanan na walang kasama ang mga bata. Ipinansya ng dalaga na sa hating gabi na lang siya lilipad, baka sakaling maamoy niya ang kinaroroonan ng tiyahin. Nagpahid siya ng langis sa katawan at likod, pati sa baywang, nang bigla siyang mapatili dahil sa biglaang pagbukas ng pinto ng silid. Sa sobrang gulat ay muntik nang humiwalay ang katawan niya sa kalahati nito. Bumungat si Gabo. Humingi ito ng paumanhin sa nakitang reaksyon ng dalaga. Hihingi lang daw sana siya ng pasensya dahil kinabi siya at hindi nakaalis ang dalaga. Sinabi naman ni Vanessa na ayos lang, ngayong gabi na lang siya lilipad. Inulit ni Gabo ang salitang lilipad. Natutop ni Vanessa ang sariling bibig dahil muntik na siyang madulas. Sinabi na lang niya na ang ibig niyang sabihin ay lalakad. Nung gabi ring iyon, hindi makatulog si Gabo. Laman ng isip niya ang maamong mukha ni Vanessa. Pabiling-biling siya. Kakabiling niya ay nalaglag na siya sa papag. Pagtayo niya ay muntik na siyang mapahiga ulit nang makarinig ng lagabog na hindi niya tsak kung sa looban ng bahay na galing o sa bubungan. Chinek niya ang silid ng mga bata. Nakanganga pa ang mga ito sa sobrang himbing ng tulog. Dahan-dahan din niyang chinek ang silid ni Vanessa. Wala ito roon, kaya lumabas siya para hanapin ito. Bigla siyang nakaramdam ng panunubig. Nandoon na rin lang siya sa labas, kaya doon na siya sa madamong bahagi ng likod bahay. Ganun na lang ang kulat niya nang bumaba ang tingin sa iniihian. May naihian siyang paa. Unti-unting tumaas ang tingin niya at napagtanto niya na iyon ay isang katawan. Ngunit kalahating katawan lang. Natutop ni Gabo ang sariling bibig sa sobrang takot. Nagmamadali niyang isinara ang zipper ng short niya. Muntik pang maipit ang ano niya sa pagmamadali. Nakita naman ng pabalik na sanang si Vanessa ang pangyayaring iyon. Naihian ni Gabo ang paa niya, kaya sa inis ay hinagip niya ang binata at inilipad ng ubod bilis. Tutal ay nakita na rin lang nito ang kalahating katawan niya, kaya ipinakita na rin niya ang kalahati pa. Habang nanginginig sa takot si Gabo at kapit na kapit sa balikat niya, ay kalmado namang ipinapaliwanag ni Vanessa ang pagiging manananggal niya. Dati raw ay kumakain talaga siya ng tao, pero mula nang muntik na silang malaso ng nanay niya nung nabubuhay pa ito dahil sa kinain nilang tao na may kakatuwang lasa, ay unti-unti na nilang iniwasan ang pagkain nito. Sa halip ay mga hayop ang pinuntirya nila sa gubat. Sana raw ay wag matakot sa kanya ang binata dahil hindi pa siya nagdedesisyon na kumain ulit ng tao. Ang gusto lang niya ay mahanap ang tiyahin niyang si Luningning. Sa sobrang bilis ng paglipad ni Vanessa ang manananggal, ay nagmumutik-mutikana na silang sumabit sa mataas na antena. Gayon din sa mangilang-ilang puno, kaya tinaasan pa ng dalaga ang paglipad. Matapos ang mahabang paliwanag niya kay Gabo, sa wakas ay bumalik na sila sa likod bahay kung saan naroon ang kalahati ng katawan niya. Ganoon na lang ang kulat niya, hindi akalaing magigising sa ganong oras ang tatlong bubwet at nakuha pang pagtripan ang kalahati ng katawan niya. Si Timo ay sinusulatan ang hita niya gamit ang pentel pen. Si Bebong naman ay balak pa yatang pasabugin ang katawan niya sa hawak nitong rebentador, habang si Mokong ay nilalagyan naman ng buhangin ang mga bituka niya. Pakiramdam ni Vanessa ay nanayo lahat ang buhok niya sa pagkagulat, kaya nagtutumili niyang pinalis ang mga ito at pinakitaan ng pangil para matakot. Hindi na alintana si Gabo na tuluyang bumagsak sa lupa mula sa pagkakakapit nito sa balikat niya. Napaduwal pa sa sobrang lula. Nag-uuna namang nagtakbuhan ang mga bata sa loob ng bahay. Dahil sa nangyari ay hindi alam ni Vanessa kung mananatili pa ba siya sa bahay o hindi na. Hinihintay niya ang pagpapasya ni Gabo. Kinakausapan nito ang mga pamangkin sa loob ng silid, habang ang dalaga ay naghihintay sa sala. Ilang sandali pa ay hindi na nakatiis si Vanessa
Siya na ang nagpasya, aalis na lang siya. Palabas na siya ng pintuan nang biglang maglapasa mula sa silid ang 3 bata at maghawakan sa palda niya. Muntik pang mahubad ang palda niya sa kakahilan ng mga ito. Ayaw siyang paalisin. Nilapitan din siya ni Gabo at sinabi na sa maiksing panahon ay napamahal na ang mga pasaway niyang pamangkin sa kanya at ganoon din siya, kaya gusto nila na manatili siya roon kahit na mahanap na niya ang tita niya. Natuwa naman si Vanessa dahil napamahal na rin sa kanya ang mga ito. Nung gabi rin iyon ay isa-isa niyang inilipad ang mga bata at ipinasyal sa kalawakan. Tuwang-tuwa ang mga bata, hindi tulad ni Gabo na nangangatal sa nerbiyos. Hinamon ni Vanessa ang binata na kung sasama ulit ito sa paglipad niya ay sasagutin na niya ito. Alang-alang sa pag-ibig ay napapayag niya ang binata. Nawala lang ang pangangalog ng tuhod ni Gabo nang nasa ere na sila at sabihin ni Vanessa na ibinibigay na niya rito ang matamis niyang oo. Sa tuwa ay napaya siya sabay taas ng 2 kamay. Nakalimutan niyang nakaangkas lang siya sa manananggal, kaya naman pagbitaw niya sa balikat nito ay dire-diretso siyang bumulusok pa ibaba. Mabuti na lang at nasalo ulit siya ng manananggal. Sabay halik pa nito sa nangangatal sa nervyos niyang mga labi. Nung gabi rin ngayon, maagang pinatulog ni Gabo ang mga bata. May balak kasi siya kay Vanessa. Siya raw muna ang manananggal sa oras na yon. Manananggal ng alam niyo na, kaya hanggang dito na lang po tayo. To God be all the glory.